At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang sumabog ngayon sa buong bansa. Ang dating Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte ay nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag na tiyak magpapabago sa kalagayan ng ating politika. Ayon sa mga sources, may pasabog daw na inihanda si PRRD na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ano nga bang ibig sabihin nito at may mga posibleng biktima ba sa mga susunod na araw? Alamin natin ang buong detalye. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, si dating Pangulo Duterte ay nagbigay ng isang cryptic na pahayag sa isang pribadong pulong. Bagamat hindi pa malinaw kung anong klaseng aksyon ang tinutukoy ni Duterte, ang mga haka-haka ay nagsasabing may mga issue o kontrobersya na maaaring ikabagsak ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Kasama na dito ang mga desisyon ng takbang ng kasalukuyang administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga kritiko, tila nagiging sanhi ng mga pagkakamali at hindi tamang mga hakbang sa iba't ibang sektor ng bansa. Ang tanong ng nakararami, ano ang magiging epekto ng pahayag na ito kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon? May mga nagsasabi na ito ay isang taktika upang ibagsak ang kredibilidad ng pamahalaan at muling buhayin ang mga isyu ng matagal nang naipasa. Mayroong ding mga nagsasabi na ang pagkakaroon ng mga biktima ay maaaring tumukoy sa ilang miyembro ng gabinete o mga leader na malapit kay PBBM na maaaring masungkot sa mga hindi kanais-nais na issue o kontrobersya. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon, marami ang nagtatanong kung paano ito makakaapekto sa political landscape ng bansa. Ang mga susunod na araw ay magiging puno ng tensyon at pag-aabang sa kung anong mangyayari sa pagitan ng mga lumang kalaban at ang mga kasalukuyang leader. Kaya tutok lang mga kababayan dahil mukhang malaki ang magiging epekto ng pasabog na ito sa darating na panahon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sige. Bibisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. O kauna-unahan, birthday pa ni PRRD. Ano to, statement na naman, BBM? Nagtatanong lang tayo, ano to, statement? Nakakampi nyo US? Ganon? Dream on! Sige. Si US Defense Secretary Pete Hindi na po, ha? Si Trump na po ang nakaupo ngayon. Excuse me po. Hegseth, ilang araw matapos muling palibutan, buntutan at harangin ng China Coast Guard ang mga Ito na naman tayo, no? Okay. barko ng Ito na naman tayo. Balik na naman tayo sa usaping China. Ay nako, legit po yung tawa na yun, ha? O hindi po yun makina na pinipindot-pindot ko rito. Ay dito kay Coach Oli, original tayo. Ang galing-galing talaga ni Marcos, no? Ang galing-galing ng timing. Magba-birthday si PRRD. Meron na namang di umanong magbabangga. May problema na naman tayo dito sa West Philippine Sea. Alam nyo mga kababayan ko, kung merong, kasi banggit sila ng inciting to sedition. Ha? Ito ipagtatanong ko talaga sa mga abogado. At dapat siguro pag-aralan ito kung I'm just thinking out loud, no? Kung may punto kung may inciting to sedition, ito inciting to war. Lagi na lang may gera. Lagi na lang may sigalot na dati naman na hindi problema. Yung dating problema na sinulusyonan ni PRRD tungkol sa droga, ngayon, ang sinulusyonan nila, awayin yung kumakalaban sa droga. Dati wala naman tayong problema dito sa China na ito. Ngayon problema na natin. Pambihirang Pilipinas ito. Eto, sasabihin ko sa inyong diretso. Ako, hindi na magugulat kung bukas may malaki na namang pasabog na balita. May nako malamang yan. Bakit? Kasi bukas, maraming magrarally. Birthday ni PRRD. Actually, for 2 days yan. Dahil mauuna Mauuna tayong mag-30. No? Ay mag-March 28 sa birthday ni PRRD. Syempre, sa ibang bansa, hindi pa. Di ba? So, mauuna tayo ng mga ilang hours. So, tuloy-tuloy yan, mahaba yan. At yung rally na yan, buong Pilipinas, gaya ng sabi ko, at buong mundo.
So talagang kung ikaw ay adik, kung lang naman wala tayong pinagbibintangang adik, pero kung ikaw ay adik at galit ka sa Duterte, sabi, palagay ko magte-take ka ngayong gabi. Kasi mai-stress ka eh. Mapapraning ka. Dahan-dahan, baka ma-overdose sana kayo ha. Huwag kayong magpaka-overdose. Baka mamaya huwag kayong masyadong ma-depress sa rallying gagawin ng mga Duterte worldwide. Pero eto ang pag-uusapan natin. Para makontra yan, alam naman natin yung style eh. From the very beginning, from the start, from the get-go, ganyan na style nila. Pag meron silang gustong pagtakpang balita, mag-create sila ng malaking balita. Anong ginawa nila? Patungkol dito sa vice cam. Di ba tinakpan nila ng impeachment? Marami silang balita. Yung tungkol sa droga, yung drug test. Ang dami nila, pinapagtakpan nila yan. Yung sa Okada. Di ba? So, style na nila yan. And bukas, mag-expect po kayo. Magpapalabas na. Baka mamaya, nagbanggaan. May traffic sa West Philippine Sea. Nandoon lahat ng barko ng China. Sumama na ang Russia. Baka lahat ng ka-OA yan, gawin itong mga lintik na ito. Ang OA kasi. Di ba? Sabi nga, yung mga mangingisda natin dati kasama pa itong mga Chinese kumakain sa dagat. Ngayon, kalaban na nila bigla. Di ba? Bukas, may nagbangga ang barko. Hindi nakapreno ang barko ng China. Binangga ang barko ng Pilipinas, sabog. Kinanyon ng tubig ang barko ng Pilipinas ng mga barko ng China. Ganyan, no? Di ba? Meron na naman silang paeklat bukas dyan sa dagat. Abangan ninyo, tinan ninyo. Pilipinas at bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang mga ganitong aksyon ng Nag-iingay na naman. China, minomonitor daw ng US Defense Department para alamin. Kayo ba naniniwala pa sa mga bali-balitang ganito? Di ba? Sino ba ang nagpalabas na nag-seek ng asylum si PRRD sa China? Di ba sila lang din yan? What do you expect? Kung paano tayo pwedeng tulungan. Kaya nga itong bisita nito, pag-uusapan ni Secretary Teodoro at saka ni Secretary Hegseth anong pwede nilang gawin para talagang pakita sa China na talagang hindi seryoso tayo, na hindi tayo papayag that they will dominate the area, lalo na yung within our territorial waters. Kaya ang meeting daw sa pagitan ni na Secretary Teodoro at Hegseth maituturing na mahalaga at kritikal para sa dalawang bansa. Ngayon, itong pagbisita niya, seryoso ang pag-usapan nila ni Secretary Teodoro dahil ang bagong mantra ngayon ng Trump administration is deterrence to strength. Ayaw ni President Trump ng gera. Sa katunayan, medyo nanliligaw nga si Trump sa China eh. Pero wag na kayo makihalo, wag na kayo muna mag-usap ngayon. Ibalita nyo yung rally bukas. Yung mga mainstream media, yan ang tutukan ninyo Kung hindi ko anong banggaan na naman bukas diyan sa mamaya diyan sa dagat. Focus muna tayo sa rally, okay ba 'yon? Saka na muna kayo umepal diyan sa mga epal diyan. In other words, kailangan na palakasin ang ating AFP at saka yung ang ating pagka-interoperability. Wala pa man sa Pilipinas si US Defense Secretary Hegseth, inalmahan na agad ito ng China. Sumagot pa daw ng China. Baka inciting to war kayo
Ha? 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 Ayon sa Foreign Ministry ng China, anuman daw defense agreement ang gagawin ng Pilipinas sa Amerika, Ano? hindi raw dapat natatarget ang anumang bansa at hindi dapat nakakasakit sa kanilang interes. Lalo na ang maging banta sa regional peace at pataasin ang tensyon sa rehiyon. Alam mo ako sa China, huwag yung pag-iintindihin niya mga yan. Magpe-fake news lang yan. Di ba? Kung ano-ano na naman ipe-fake news ng mga yan. Di ba? Na-experience nyo na eh. Di ba? Na pinake news kayo. Sabi, naku, nag-seek daw ng asylum si PRRD. Hindi naman tayo gumagawa ng conflict. Yan ang medyo minsan Sinong gumagawa ng conflict? Si PRRD na naman. Ako. Kaming Duterte. Pambihira itong mga ito. Ang lilinis ng gobyerno natin. nakakamot tayo ng ulo kung bakit tayo pang sinisisi na tayo nag-uumpisa ng conflict. At ang nangyayari dyan, dahil precisely nga na challenge yung ating relationship not only with the US but with other countries as well, that we cannot and will not allow any one country to dominate the South China Sea. Nakatakda ring mag-usap si Secretary Hegseth at Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Magsasalita ba yan si Marcos? Anong alam sabihin yan? Baka bukas kasama niyan si kasama nito si sino yan? Si Claire. Sabihin, Claire, ikaw na magsalita. Pagtanggol mo ko, tatanggalin kita dyan. Hindi, baka ganun ang sabihin nito si Marcos. Ano magsasabihin yan dyan? Magkakautal-utal. I mean, tayo nga Pilipino, yung English nga ni Marcos, hirap na tayo. Real talk po, pati sa mga bashers. Pati sa mga makamarcos. Di ba? Ang hirap intindihin nito. Pilipino na English kamatis eh. Eh lalo mahihirapan itong puti na ito. Kakaintindi rito kay Oy, huwag nyo nang pag-usapin. Wala din mangyayari. Kasi pag may sinabi yan si Marcos, hindi naman nangyayari, di ba? Oh, baka bukas, pag may sinabi yan ngayon, sabi nga ni Boyeng, nagbabago naman talaga isip nila. Oh, ba't mo pakakausapin yung taong ako sa totoo lang? Kayo ba? Gusto nyo bang kausap ang tao na pabago-bago? Kausap mo lang ngayon eh. Oh, kalari, isasama, bukas hindi ka nakasama. No, kakampi tayo, kampi tayo. Bukas hindi ka nakakampi. Gusto mo ng ganong kausap? Pabago-bago? Walang B? Walang backbone, ha? Oh. Naku, hindi magkakaintindihan tong dalawa na ito, tsaka bubudulin lang to. Mabubudol, kawawa naman tong kanuna ito, no? Tong puti na ito. But anyway, ako naman tiwala kay Trump. Ayaw niya rito. Ayaw niya. Sige, good luck Marcos kung mag-usap kayo. At good luck sa'yo kung maintindihan mo yan. Pag ikaw alamano, pag ganyan ka na yan. Good luck sa'yo kung hindi sumakit ulo mo. So magdala ka lang ng maraming gamot. Promise, sasakit ulo mo dyan, kaiintindi. Alam mo, yan lang yung, hindi katulad ni PRRD, pag nagsalita, ako talagang si Tatay Digo, may edad na, pero pag nagsalita, talagang all ears ka eh. Sa mamang ito, talagang aantukin ka. Oh. May mga secret words yan, si BBM. May mga mga ala-alamano. Na sila lang na, paano? Di ako nagbibiro. Sabihin yung fake news ako, Claire. Tingnan mo yung sinabi niya, magtatanim siya. Naintindihan mo, magtatanim, buti na lang, buti na lang, katatanim lang, nag-ani na sila. Ano yun? Pagkatapos ng marami niyang kautal-utal, katatanim, nag-ani na, pambihira. Oh, sige. Bahala ka dyan, ginusto mo, kung makipag-usap ka dyan. Para sa GMA Integrated News. Sige po, next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin,
Amy, pag-isipan, ha? Pag-iisipan na ipapa-impeach si Marcos at ipapa-drug test. O sige. Preliminary finding pa lang to na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte, at ikatlo na Okay, so hindi naman talaga pinapa-aresto si PRRD. Alam nyo, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Ako, I still consider her as a Marcos. So kayo na mag-decide, no? But as for me, hindi ko iboboto to. Okay? Pero kayo mag-decide, hindi ko po kayo didiktahan. Pero tama naman ang sinasabi ni Amy dito. We will stand doon sa pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Okay? Hindi ko kinakampihan, pero at least may nakukuha tayo magaganda dito kay Amy na sinasabi niya. No? Kung binobola man niya tayo, it's okay. Magagamit naman yan para sa kaso ni PRRD na talagang nailabas. Alam nyo kung bakit? Kasi wala namang ibang makakapaglabas ng mga yan dahil takot nga sa gobyerno. Sino bang naglakas ng loob dyan sa Senado na magkaroon ng hearing? Wala! Umurong lahat ang B. Urong ang B. Di ba? Buti pa si Amy nagkaroon ng B, ng backbone. May B si Amy. Nag-hearing siya. No? So, kung personal agenda ba niya yun, problema niya na yun. Basta importante, nagisan niya, si Boying, lumabas ang kapalpakan ni Boying, lumabas ang kapalpakan ni Torre, lumabas ang kapalpakan ni John Vic, lumabas ang kapalpakan ng magkapatid na Rimulya, lumabas yung pagkakapalpak na aresto kay PRRD. Good thing yan. No? Wala namang gagawa. Di ba? So, at least, okay ito. nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilang Isa pa yan, nalabag ang karapatan. Alam naman natin yon, pero at least lumabas sa bunganga nila. Kasi iba yung alam na natin Pero yung napaamin natin sila. Halimbawa, alam natin yung mga BBM vloggers, fake news. Yung mga ibang politiko, kurakot, pero yung mapaamin mo siya, malaking bagay yun. ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag-oobliga sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC nang walang extradition o surrender. Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo, wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang international tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan, walang legal obligasyon ang Pilipinas na ibigay siya sa ICC. So, kung susundan ko yung sinasabi ni Amy, inciting to ICC itong si kapatid niya. Parang sila yung nag-udyok. Sulsulero Di ba? No. Kung bintang sila ng bintang sa atin na nag-uudyok o nagsusulsul tayo ng sedisyon, tayo naman magbintang. Sulsul kayo Inuudyokan niyo yung ICC. Wala naman obligasyon ng Pilipinas isinuko mo yung dating presidente. Di ba? Insulto to kay Marcos. Itong ginagawa ni Amy. Maganda ito na palabas, no? But then again, lumabas nga yung hamon. I-discuss ko po ito. Yung hamon ni Attorney Panelo dito kay Amy na kung totoo ka, magsalang ka ng impeachment, ipa-impeach mo yung kapatid mo. Di ba? So wag muna nating awayin si Amy. Kung ayaw nyong iboto, wag nyong iboto. Pero importante, wag nyong awayin nang sa ganoon, tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit. Gamitin lang natin tong pangbubulgar niya. Malay mo. Kasi tingnan ninyo sa lahat
ng Alyansa Senatoriables bago siya nag-quit, siya po ang pinakamalaki ang dinausdos. Simula noong hinuli si Tatay Digong. Yung galit ng taong bayan kay Marcos, sa kanya napunta. Nagalit ba't wala kang ginagawa? Siguro ganon. Or wala talagang tiwala. O talagang galit na lang ang Pilipino sa Marcos. That says a lot. Isipin mo, siya ang pinakamalaking dinausdos. Ako sa tingin ko, ayaw na talaga ng Pilipino sa Marcos. No? So gumagawa ng paraan ito si Amy. Possibly. No? So gamitin lang natin. Wag muna nating awayan. Malay mo. Pag nakikita niya na nape-pressure siya at hindi siya inaaway ng DDS, malay natin, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Napakinabangan natin. Again, di ko sinasabing iboto nyo ha. Kung gusto nyo, iboto nyo. Kung ayaw nyo, wag nyong iboto. But as far as I'm concerned, hindi ko iboboto. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Malay mo, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Sino bang kaya maglakas ng loob nang pa-impeach yung kapatid niya? Wala. Siya lang. Bakit? Hindi to gagalawin ni BBM. Kapatid pa rin to. 'Di ba sabi ko ka, wala ngang nag-dare. Wala ngang nagpakalalaki na imbestigahan yung pagkakahuli kay PRRD ba't si Amy. Malaking bagay yun. Kasi malakas nga loob niya. First, babae siya. Second, kapatid niya. Malayin nyo rin. Mapag-isipan ni Amy na ipa-drug test si BBM. Kumbinsihin niya. Bakit? Hindi siya kayang galawin. Bilang ate, pwede niyang gamitin yun. Kahit hindi na lang yung drug test yung impeachment na lang. Ipa-impeach niya. Kasi itong mga binabanggit na illegal na pagkakahuli kay Tatay Digong, yung binabanggit mo, Senator Amy, ayan ay impeachable offense. Pinagkalulo mo ang kababayan mo. That is kidnapping. Kung susundan namin yung sinasabi mo. So dapat ma-impeach si Marcos dyan. Kung you are true to your report, you are true to your investigation, dapat ipa-impeach mo si Marcos. Huwag mo na awayin, baka ipa-impeach. O, edi, babalik ang Pilipinas sa katinuan. Babalik ang pag-asenso ng Pilipinas. Mapapayapa ang Pilipinas. Diba? Ulitin ko, walang maglalakas ng loob as of now na magpakalalaki para impa-impeach si BBM. Kung nagawa niya kay Tatay Digong yung panggigipit, lalo na ngayon. Okay? Siya lang. Si Amy lang. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. O, di ba? Walang red notice. Diffusion lang. Yung ginawa ni BBM, yung team BBM, hinug sa pilit. Kaya maasim pansin nyo. Kaya ang daming question. Hinug sa pilit talaga. Minadali. Parang sasabog na yung tae ni Torre. Sorry sa mga kumakain. Parang sasabog na yung yung bitukan niya. Pag hindi niya nabitbit si PRRD agad-agad sa Netherlands. Ayaw niya nga paharapin na sa korte. Alam nila talo sila. Alam nila yun. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi din ng senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. So, ibig sabihin, pinagpaplanuhan na talaga. Merong bad motive ang gobyerno. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president.
the constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless Oh, arrest. ang ano niya dito, hindi nag-issue yung korte natin na kung saan may jurisdiction tayo kay PRRD. Walang warrant of arrest. Maliwanag yan. At hindi nagpo-fall doon sa warrantless arrest ang pupwede. Okay? Kasi may mga halimbawa na pwede ka mag-aresto ng tao kahit walang warrant of arrest. Halimbawa, ongoing yung crime. Halimbawa, ng snatch. Di ba? Ng rape. Tapos nahuli, tumatakbo lang. Hindi mo kailangan pumunta sa korte para manghingi ng warrant. No, pero ito, yung pagkakahuli kay PRRD, hindi naman yan parang tatakbo si PRRD. So ibig sabihin walang ongoing crime para magkaroon ng warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ito na naman to, sagot ka na naman. Alam mo, kakasagot mo. Claire, ito ang masasabi ko, kakasagot mo. Ginagawa mong bakla yung presidente. Kasi anong tingnan mo ha? Sa Pilipino, especially sa ating mga lalaki, nagkakaintindihan tayo dyan. No? Pag kinol yung attention mo, especially if you are a leader, pwede kang tumago ng bahagya lang, no? Sa mga tao mo. Pero yung para-parati ng ganito, tapos presidente, tapos kapatid ng kalaban, tapos ang sasagot itong si Claire, ginagawa niyang bakla, ginagawa niyang weak, ginagawa niyang mahinang lilalang. Ito si Marcos. Pinapakita niya na yung sinabi ni PRRD before na weak leader ito si BBM. Totoo. Nakatago ngayon sa palda ni Claire. Diba? So, ako ayoko nang pag-usapan nito si Claire kasi bakit siya? Diba? Bakit siya ang sasagot? Pag nagkamali ba siya ng sagot, may responsibilidad ng presidente? Wala. Oh, so anong pakialam namin sa'yo? Di ba? I mean, walang pakinabang ang Pilipino sa'yo. Kasi pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin, hindi naman magiging responsable yung presidente. Hindi naman ikaw ang kailangan namin. Hindi naman ikaw ang sosolve ng problema namin. Hindi naman ikaw ang magdi-decide ng pangyayari sa Pilipinas kung hindi yung presidente. So it's useless dito sa babaeng to. Kasi ginagamit ito ng presidente para tumago. Para magpakabakla. Hindi ko po iniinsulto yung bakla. Ano yan? Figuratively. Sabi nga ni Boying. Di ba? Hindi ganyan ba tingnan mo si PRRD. Ano pagkakaiba ni PRRD? Akuin ko. Yung kasalanan nyo, akin yan. Ako mananagot. Ako makukulong. Hindi tumatago. Even yung kasalanan ng pulis, kinuha niya. Lalaki na yun, ha? Kinuha pa niya. Si Marcos baligtad. Tumago sa babae. Oh. Diba? So, walang kwenta. Ba't pa natin pag-uusapan to? Oh, next topic na po tayo. Eto, BBM traidor. Insulto ang gagawin sa kapatid. Bigyan natin komentaryo. Tinanggi ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nakikipag-ugnayan sila sa alyansa ni... Sigurado kayo. Baka para kayong si Marcos ha. Tatanggin nyo na hindi makikipag-cooperate sa ICC pero kumakain din kayo ng suka ha. Sinabi nyo yan ha. Sige, tingnan natin. Pangulong Bongbong Marcos para mapasama sa senatorial lineup ng administrasyon. Lumutang yan matapos ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa at ang umuugong na pagkawala rin dito ni Las Piñas Representative Camille Villar.
Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Pero alam mo sa akin, kung totoo, kung sakali lang, hindi ko sinasabing totoo pero kung totoo, ipapalit kay Amy ay si Bam Aquino at ako tatay ni BBM, babatukan ko to. Totoo. Lintik ka. Sasabihin ko, lintik ka. Ipapalit mo sa kapatid mo yung anak nung nag-traitor sa pamilya natin. Anong klase kang tao? Sasabihin ko talaga. Ikaw ba ay meron pa talagang meron ka pa ba talagang B? Meron ka pa bang tayo? Iinsultuhin mo kapatid mong babae. Ate mo pa. Alam mo pa naman sa Pilipinas, di ba? Napakaano natin sa yung matanda sa atin, yung kuya natin, ate natin, kahit anong estado natin sa buhay, pag kuya, may respeto pa rin. Pag ate, may respeto pa rin. Pero ito hindi lang sa walang respeto. Kung totoo nga, bababuyin niya pa yung kapatid niya. Bababuyin mo yung ate mo. Tinanggal mo yung ate mo, ipapalit mo, si Bam Aquino, buang ka. Ha? Buang. Kung ako lang ang tatay, kung ako lang. Pero pag si Coach Oli, hindi ko sasabihin yun. Hindi ko sasabihin kay BBM yun. Baka sasabihin na naman ni Claire, inciting. Kunwari lang ako tatay niyan, buang ka. Wala ka nang ginawa kung hindi mag-concert. Tapos hindi ka pa marunong. Kita mong pinalibing ako nung tatay niyan eh. Ay, pinalibing ako nung ano eh. Tapos pinatapon mo ron. Sa puti pinamigay mo. Hindi nga ako pinalibing ng mga yan eh. Tapos tatanggalin mo yung kapatid mo, ipapalit. Ikaw wala ka nang ginawa, hippie ka. Puro ka bulakbol. Hindi ka mag-aral. Tingnan mo sa inyo, walang naging abogado. Buang ka. Kung ako lang tatay. Kung ako lang tatay, ha? Pero pag si Coach Oli, hindi. Ha? Ay, siyempre, yung tatay, abogado. Pansin nyo, may abogado ba sa... Hindi ko alam pero parang walang abogado sa kanila, di ba? Ay, concert pa more. Di ba? Ang laki namang insulto gagawin nito. So, abang-abang na lang tayo kasi sabi ng kanilang tagapagsalita, hindi naman daw. Sabi rin nila Bam, hindi raw. So, titingnan natin kung kakainin nila ulit yung sinuka na nila. ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, umuugong ang usap-usap.